Chairman George Garcia po ay atin lang gambalain sa napaka-busy schedule nila today, araw po ng Friday para po sa importanteng paksa. Maganda umaga po, Chairman George. Magandang umaga po, Sir Ted, at Ma'am DJ Chacho, magandang umaga rin po sa inyo lahat. Sa mga kababayan po natin, magandang umaga po. Salamat sa panahon. Chairman, pwede muna natin malaman paano nga na-discover ng COMELEC itong sinasabi po na kahina-hinala na 8,000 mga barangay certificates na ginamit dyan po sa Cagayan de Oro para po sa pagpaparehistro ng mga bagong botante. Para dito tayo hugot po ng ating discussion, sir. Go ahead. Sir Ted, no pong ongoing yung ating registration at magkakaroon ng pagdinig yung Election Registration Board dyan po sa Cagayan de Oro, ay nagtaka kami kung bakit yung election officer namin ay humingi ng extension sa mismong period ng pagdinig. Ibig sabihin lang doon, parang napakadami ng didinigin. Yung po, Sir Ted, ay nung una pa lang parte ng ating registration nung Hulyo ng 2024 na ito. Napakadami na po, Sir Ted, ang mga 15,000 po kaagad yun, whether transferees o yung mga bagong registered voters. At pagkatapos, ito naman pong huling registration period natin mula July 15 hanggang September 30, ay humingi na naman din po na extension, mahaba na naman din po. Ibig sabihin, madami na naman silang hinihiring na mga nagparehistro at nagpa-transfer ng registration. Kaya po nagsimula na kami magtaka at at the same time, nagsimula kami magkaroon ng duda kung bakit ganun na lamang ang biglang bugso ng mga botante dyan sa nag-iisang distrito at nag-iisang barangay na yan na sabi nyo nga kulang-kulang 7,000 ang mga nagpa-transfer ng registration. Opo, ito hong barangay certificate ay isa sa mga legal na dokumento na pinapayagan po under COMELEC rules para po doon sa transfer of residency? Yes po, Sir Ted, sabi po ng ating batas, pagka wala pong government-issued ID, ay dapat ay pwedeng tanggapin namin ang barangay certification. Nagkaroon po, Sir Ted, ng isang desisyon ng Korte Suprema. Yan po yung kaso ng Sabili versus the Commission on Election, na kung saan ang sabi ng ating kataas-taasang hukuman, ang isang barangay certification ay may napakataas na kredibilidad bilang isang ebidensya na napapatunay ng pagkatira doon sa lugar. Sir Ted, at this point, gusto kong sabihin po, wala naman po tayong issue doon sa pag-i-issue ng barangay certification. Kaya lang, paano kung yung barangay certification ay na-weaponized? Anong ibig sabihin ng na-weaponize? Basta wala na lang pakundangan na nag-i-issue kahit naman talagang hindi binerify kung naandyan. Meron ba talagang tirahan dyan? Naandyan may background history man lang ba? And therefore, kaya po sinabi namin na napakataas na posibilidad na highly irregular yung massive issuance ng barangay certification. So dyan po sa Carmen, Cagayan de Oro, ano po ang estado nung higit pong 8,000 mga bagong botante sa naturang barangay? Meron pong nag-object doon sa pagpaparehistro ng 8,000 at nakita po ng Election Registration Board base sa kanilang verification kasi nga po hindi ka agad nakahabol yung objection eh. Doon sa huling po at saka lang na-object, nakita nila merong 1,100 talaga na hindi naman dyan taga dyan. So ibig sabihin po, Sir Ted, doon pa lang sa 1,100, doon sa mahigit 8,000 ay nakita na ng Election Registration Board ng syudad na hindi pala talaga taga dyan yung mga yan. So therefore, whether nag-issue doon sa natitirang 7,000 o doon sa mahigit 1,100, nangangahulugan po, may irregularidad na doon sa issuance na yan, Sir Ted, ng barangay certification. So kailan po ang magiging final na desisyon dito ng local COMELEC kaya doon para po masintensyahan na itong isyong ito? Una po, disapprove na po yung 1,100 na application for transfer of registration. Ibig sabihin, hindi na po pinagbigyan. At yun naman po mga na-approve dahil hindi naman po na-object sa kasalukuyan ay nasa korte na sa Cagayan de Oro at hinihiring yung tinatawag na petition for exclusion. Sa part naman po, Sir Ted, ng COMELEC, number 1, hiningi namin sa DILG na baka pwedeng makasuhan ng administratibo o maimbestigahan man lang muna itong barangay official na involved. Kasi nga po yung massive issuance. Sa part naman po ng COMELEC, Sir Ted, minarapat na po ng COMELEC and Bank na i-direct yung law department namin, pag-aralan yung posibilidad na ipa-disqualify yung barangay chairman, ganun siya rin, Sir Ted, ay tumatakbo congressman. So ang ginawa po ng law department namin noong nakarang araw, pinailan na po niya ng law department ng disqualification case yung naturang barangay chairman na ngayon po pala ay tumatakbong congressman.
Opo, itong si Rainier Joaquin Velez Uy, gaano po katagal kaya bago ma-resolve ito? Ito pong kanyang diskwalifikasyon. Ayoko pong sabihin, Sir Ted, na mamadaliin namin, baka sabihin naman po ay bias na kaagad yung desisyon. Subalit, asahan po ng lahat, ang COMELEC naman po ay bago mag-print ng balota, tatapusin namin yung mga kaso. Katulad nga po ng mga nuisance cases, ngayong araw na to, lahat ng nuisance cases tapos hanggang end bank level. So yan po ay ating pong mamadalin din kaagad kasama ng mga iba pang kaso upang hindi po karoon ng agam-agam o duda na talaga bang kandidato yan o hindi kandidato, matatanggal ba ang pangalan sa balota o naandyan ba ang pangalan sa balota. Bago po mag-imprenta, Sir Ted, ang COMELEC ay magdidesisyon sa mga kaso na po. Okay, sige po. So ito hong nangyari nga dyan sa Carmen Cagayan de Oro, red flag na may tuturing. Ngayon, paano ho tayo nakakasiguro na hindi po nangyari ito at nangyayari ito sa iba pang mga lugar sa Pilipinas, particularly po dito sa Batangas, sa Makati, San Juan, Nueva Ecija at ilang pang mga lugar? Nako, sa Nueva Ecija, madami po dyan. Hindi lang po sa San Juan, Sir Ted. At yan po'y nakarating na sa aming kaalaman at nagkaroon na rin po ng report ang aming pong task force. Inadapt na rin po ng Commission NBank yung report. Yung sa Makati po, Sir Ted, ay nagkaroon na rin po ng report at inadapt na rin po namin ng NBank yung report sa Makati. Meron pa po sa may Sultan Kudarat, Sir Ted. Meron sa Tawi-Tawi. Halos po nationwide, Sir Ted. Itong bagong irregularidad na ito. Dati-rati tayo ay flying voters lamang ang ating minomonitor. Ngayon hindi eh. Ngayon po ay yung parang legal kasi nag-issue ng barangay certification, walang mga ID, tinatanggap natin yung mga barangay certification dahil requirement po ng batas. Kung kaya, Sir Ted, talagang ang aming naging pakiusap sa ating Kongreso as early as last year, baka pwedeng tanggalin ang barangay certification bilang ebidensya ng pagkakakilanlan ng tao sa pagpaparehistro. So, in the light po na iyaan hindi pa ho naman nagiging amyenda sa kasalukuyang batas, paano ho na kaya ito ngayon? Kung meron na ho kayong tukoy na mga lugar na kahina-hinala nga yung pagdagsa ng mga bagong botante, bago pong mga transferees, ano po, na ang ginamit nga ay barangay certification para ho masiguro yung integridad po ng halalan sa mga lugar na ito. Gaano karami ito? Paano po ninyo ito malilinis gayon pong papalapit ng halalan? Sir Ted, ito po ang nakalagay sa ating batas, yung Republic Act 8189, yan po yung Continuing Registration Law. Ang Election Registration Board po ng bawat bayan ay syudad, yan po ang may kapangyarihan na mag-approve or disapprove ng pag-a-apply bilang isang botante ng isang tao. At yan po ay miyembro po niyan ay ang COMELEC, ang civil registrar ng bayan o syudad, at ang superintendent and teacher. Pag wala pong nag-post ng isang application for registration, sure po na ma-approve po yun kasi wala pong opposition. Kaya talagang mandatory sana sa mga politiko o doon sa mga talagang cause-oriented groups or individuals na ma-oppose yung registration. Sa mga lugar po naman yan na certain na nabanggit natin so far, may mga opposition po at may mga na-disqualify po o hindi pinagbigyan ng mga application for transfer o pabagong botante. At yung mga napagbigyan naman po na hindi nila nahabol, Sir Ted, sa kasalukuyan ay humaharap sa kasong petition for exclusion na nasa mga municipal trial court. Tatandaan din po ng lahat, kapag ang pinag-uusapan ay karapatang bumoto, ito po ay isang judicial matter. Wala po sa COMELEC, ang korte po ang may pakialam dito dahil garantya mismo ng saligang batas ang karapatang bumoto. Okay, nauunawaan po natin ang binabanggit nyo, Chairman, nga kasi sa mga lugar na mapagbantay yung mga kapwa kandidato, di ba? Kapwa mga leader nila. Kasi po meron silang voters list para po sa kanilang pong campaign. So pag minahalata nga sila po mismo ang active para po mag-oppose dito. So sa usapin po ng mga lugar na wala po namang ganon, so paano kaya ito ngayon, Chairman? Kayo ba automated na ho ba ito para magkaroon po kayo ng red flag doon sa inyong system na ito po barangay certificate lamang ang ginamit at nakapagparehistro nga po at libo-libo ang bilang sa iba't ibang distrito? Sir Ted, ang amin pong meron tayo ngayon yung sistema, yung tinatawag na AFIS, Automated Fingerprint Identification System, na kung saan kaya naming i-countercheck yung fingerprint nyo po as against the 68,600,000 na mga botante pa natin. Pwede namin makita, bigyan lang kami ng mga isang buwan. Alam po namin kung double or multiple registrants. At yun ang dahilan, Sir Ted, kung bakit nung nakaraang panayam nyo sa akin, sinabi ko na may nadiscover kami 1 milyon mula February
hanggang September 30 at yung po'y tanggal na yung mga pangalan ng mga double or multiple registrants na yan. Subalit ang problem po natin, Sir Ted, ay kapag yung mga botante ay lumipat mula sa isang bayan papunta sa kabilang bayan at bagong botante po ito, hindi pa halimbawa registered voter doon sa kabilang bayan kung talagang saan sila nakatira. Para i-claim na taga dito na sila ngayon kahit hindi naman. At ang pinaka-worst pa kapag ka nagpa-transfer, Sir Ted, ng registration. Halimbawa, talagang dito sila dati dahil naggagapas ng tubo. Tapos sinabi, wala na rin magagapas ng tubo, kaya sila lumipat na dito sa kabilang lugar na ito ngayon, sa kabilang probinsya. And therefore, alam niyo po kasi, sa ating kasaligang batas din, ginagarantiya ang freedom of travel and freedom and liberty of abode. Ibig sabihin, pwede ka talaga magbago ng tirahan naman, hindi naman po pinagbabawal. Yan po yung problema namin. Siyempre, Sir Ted, regularity in the performance of official function. Kapag ang barangay ang nagsabi, lalo't barangay chairman, na taga dyan yan, as far as the COMELEC or the ERB is concerned, yan po ay binibigyan ng mataas na pagtingin dahil yung mismong barangay na ang nagsabi. At sabi rin naman ng Supreme Court, dapat tingnan ng mataas na pagtingin yung isang barangay certification. So, sa inyo pong sistema ngayon, ano po, wala ho naman problema nga kung legal po yung pag-transfer, ano po, kumbaga, lumipat nga po ng lugar, siya naboto sa barangay A, napunta ng kabilahong barangay, kabilang bayan, wala ho naman problema yon. Dito ho ba sa inyong sistema, maaari nyo ma-detect kung nag-double siya? Meaning, boboto siya dito po sa bayan na ito at maya-maya pong tanghali, lilipat naman ako sa bayan na ito dahil doon din po ako nakarehistro? Wala pa po tayong ganyan, Sir Ted. Wala pa po tayo sapagkat yung makina natin, wala pa po tayong voter verification feature. At napakaganda po ng inyong tinutumbok na punto, Sir Ted. Sana nga po talaga yung mga makina natin, pwedeng bago pagpasok ng botante, ay yung kanyang halimbawa mga fingerprint, Sir Ted, ay ma-verify muna, tsaka lang gagana yung makina kung siya talaga yan at pagkatapos tsaka lang siya makakaboto. Sapagkat kung hindi siya ma-verify at hindi tumugma yung mga fingerprints niya, halimbawa kahit yung iris o yung facial recognition, hindi po gagana ang makina at hindi siya makakaboto. Yan po talaga ang gusto sana nating mailagay, Sir Ted, yung inyo pong pinupunto na yan. Subalit, may problema po tayo. Ano po ang problema natin? Kung napansin nyo po, pagka magpaparehistro tayo, ang hinihingi lang po sa atin ay 4 fingers, Sir Ted. Yung 4 fingers natin, itong hintuturo at saka yung hinlalaki. Ang problem po natin, Sir Ted, gusto po sana naming 10 fingers. Ang tawag po sa 4 fingers, AFIS, Automated Fingerprint Identification System. Ang uso na po ngayon sa buong mundo, yung ABIS na tinatawag, facial recognition, iris, and 10 fingerprints. Maganda po yon. Sa kasalukuyan po, 4 fingers tayo at simula po yan noong 2003 pa. Ganun nakatanda yung ibang fingerprints natin. Ang problem po namin, kailangan magpa-register tayo ng bago upang 10 ang makuha natin sa bawat botante para pwede na natin ilagay yung feature na yan sa bawat map. Well, yan nga pong ating hiling o dalangin na tayo'y makatuntong sa ganun pong uri ng teknolohiya. Pero sa kasalukuyan, Chairman, di ho ba't kayo'y obligadong maglabas ng voters list, di ba, sa bawat presinto? At ang bawat partido, maaari po naman makakuha ng kopya niyan. Dito ho ba sa kasalukuyan nating sistema, sa inyong paliwanag, nangangahulugan na maaaring yung pong pangalan noong nagparehistro po sa barangay na ito ay lalabas din sa ibang mga presinto kasi nga doon din siya nakapagparehistro, double, kasi nga wala kayong technology para po ito maispatan? Una po muna, Sir Ted, kung ang pangalan ni A ay pumunta rin doon sa kabilang bayan at naandun din yung pangalan ni A, pagka po ang kanyang inavail na application for registration ay bilang bagong registered voter, sure po kami, Sir Ted, makikita namin. Kaya po namin makita. Kasi makukumpara namin yung fingerprint niya doon sa fingerprints ng 68 million na meron tayo sa buong bansa in just a matter of 1 month. Okay po tayo doon. Pag ang inavail naman po niya, Sir Ted, ay transfer of registration, yung form na transfer, ibig sabihin, kinakailangan ipakuha yung kanyang record doon sa dating pinanggalingan niya papunta dito sa kung saan siya nagpaparegister. So wala po dapat matitira na mismong list o yung mismong registered voter na siya dito sa pinanggalingan niya. Hindi po mangyayari yon. So yung pong sinasabi niyo po, Sir Ted, na maaaring dalawa
ang registration, ay pwede po mangyari pero kita po namin yung Sir Ted. Kaya po namin, meron po tayong sistema dyan. Opo. Sige. So, yung sinasabi nyo, meron kayong sistema dyan, pero meron din kayo nabanggit kanina na mahihirapan kayong ma-detect. Ano po iyon? Opo, kapag yung po mahihirapan tayo ma-detect, Sir Ted, kapag nag-transfer ng registration or bagong registration papuntang bagong bayan na dito siya nagpaparehistro sapagkat wala pa po siyang record doon sa kanyang pinanggalingan dahil bagong registered voter. At therefore, pag nagparehistro siya dito, ang problema po, wala naman pala siyang residency. Sabi po ng ating batas, para makapagparehistro, dapat 6 months residency doon sa lugar bago mag-eleksyon na kanyang nilipat o kanyang pinagre-rehistrahan. Dito naman po sa sa mga dating registered voter na nagta-transfer ng kanilang registration na dito na raw taga dito na raw sila, ang nagiging solusyon nila humihingi ng barangay certification at sine-certify ay taga dito talaga yan. Wala na doon sa dati niyang pinanggalingan. Yung po yung napakalaki naming problema. Nahihirapan na po kami. Sapagkat aasa po yung kami doon sa certification ng barangay. Okay. So, medyo ano ho ito, masakit sa batok itong usapin na ito, pero para ho mas ma-simplify natin, ito pong kaso nitong diyan sa Carmen, Cagayan de Oro, ano po mostly ang estado ng mga botante rito? Mga bago ba lang botante, first-time voters, o naglipat talaga? Yung pong 8,000 ay lumipat po, Sir Ted, at mahigit pong kulang-kulang 20,000 o ang naman po ay nagbagong registered voters po, at least po doon sa mismong distrito. So ibig sabihin, Sir Ted, alam niyo po na-trace namin kung saan nanggaling. Nanggaling po sa may bandang Bukidnon ang karamihan po dyan. 2 bayan sa Bukidnon. At ang kine-claim at sinasabi, wala na raw po kasing trabaho doon sa mismong pinanggalingan nila, kaya sila pumunta rito po. Ang tanong po namin, bakit may nadiskubre bang ginto o kaya bigla na lang meron pong langis na nadiskubre dyan sa Carmen at kaya po dumami ang bilang ng mamamayan. So para pong hindi po siya usual, napaka-unusual yung ganung kalaki na bugso po ng mamamayan dyan sa Carmen. At yun nga po, nadiskubre namin yung mahigit 8,000 barangay certification, yung transfer ang ginamit sa paglipat. Di ho ba ang dati pong modus at ang tawag nga ay flying voters, di po ba sa pagkakaunawa natin, dati-rate, yung mga botante, yung mga tao sa isang lugar, sa isang bayan, hahakutin para bumoto sa ngalan ng ibang mga tao sa iba't ibang presinto? Di ba ganun po yung modus na yon? Nga po, ganun po ang modus nun at ang nangyayari, Sir Ted, double registration o kung hindi man, ibinoboto yung mga ibang botante dito sa kabilang lugar. Kahit naman hindi botante, sila na ang bumoboto dito sa kabilang lugar. Opo, so ngayon po, yung flying voters na yon, hindi na po pwede mangyari sa kasalukuyang sistema natin, Chairman. Hindi na po dahil meron po kami naman na counter-checking at kaya namin ma-verify kung Okay. siya ay double or multiple registrant. Okay, sige. May panukala ho kayo, Chairman, na para natin malinis ang listahan ng mga botante na magkaroon ng general re-registration. Chairman, ano po yan? Napakalaki pong abala yan sa atin, sa amin po mga nakapag-rehistro na at bumoboto po naman sa halalan at malaki po itong gastos. Sir Ted, hindi po ganoon kalaking gastos yan sapagkat yan po parang regular rin namin gagawin. Tatandaan po natin, meron tayong tinatawag na continuing registration araw-araw hanggang Sabado. Pwede naman kaming magparehistro. Pwede po natin gawin dyan ng 6 na buwan. So, ibig sabihin po, talaga lang medyo, siyempre madami dahil unang parang bagong registration na muli. Talaga naman po ang akin din pong kinonsider nung ating pinopropose yan, yung mga nakatatanda, yung mga may kapansanan na registered voter na po. Pero kung gusto po natin talaga ma-improve yung ating sistema at yung mismo modernisasyon ng ating eleksyon, lalo na sa paggamit ng mga bagong teknolohiya, ay gusto nating ma-incorporate at mas ma-counter-check talaga yung mga ganyang klaseng irregularidad, sana po makapagpa-register po tayo ng new registration, general registration, Sir Ted, 2026. Kasi po, after ng election ng 25, di ba po, kahit paano, ang COMELEC ay walang masyadong, walang eleksyon, mga plebisito lang ang 2026, 27, preparasyon na naman yan para sa 2028 election. So ang pinaka-importanting panahon na pwedeng magawa ito, 2026 po na taon, Sir Ted. Kailangan ho ba ng batas para dyan?
Tama po, kakailanganin po natin ng batas at kung kaya naman, may mga ilan po na tayo nakausap sa liderato po na mababang kapulungan at Mhm. sa ating po Senado. Sila po naman ay open sa ganyang klaseng panukala. Kasi ang sabi po natin, kung tayo mag-i-improve ng makina, di sa susunod sa 2028, incorporate na natin ang voter verification feature na pagka bumoto, yung katulad po ng binanggit ko kanina, mabe-verify na ng Opo, machine kung opo, talagang iyang botanting yan opo. ay tunay na botante na sa presintong yan. Opo, Chairman, nabanggit po ninyo, hindi ho malaki ang gastos dito kapag ho nagkaroon ng general registration. Paano niyo ho nasabi yun? Considering nga po na ilang pong milyon ito, nadudulog sa inyo pong mga tanggapan at definitely po, mas maraming trabaho yun. Opo, Sir Ted, remember po na yung registration natin, sinabi ko po kanina, ito ay Continuing. araw-araw na ginagawa naman po natin and siguro po the most lang na mangyayari dyan, kung magpaparehistro tayo ng bago, lilipat po kami ng mga lugar katulad ng mga malls na ginawa natin itong mga nakaraan, sa mga gymnasium na malalaki, doon po tayo pwede magparehistro ng mga kababayan natin para naman convenient rin sa kanila at hindi po naman talaga napaka-inconvenient yung pagpaparehistro. So, ibig sabihin po yung mga taong gagamitin natin, ganun pa rin po kadami, yung po mga staff namin. Mhm. Mga supplies kung sakali man ay yun pa rin po naman. Kung sakali man po madagdagan kami, yun lang pa magpandagdag lang ng siguro tauhan na amin pong ihahar kahit mga casuals para lamang doon Okay. sa magpapaministro. So again, hindi po ito ganun kalaki na magagastos. Ang kagandahan naman po nito, yung 68,600,000 natin na botante. Ang katanungan ng iba dyan, yung mga nagdududa, sadya bang talaga yan ang bilang ng mga botante natin? Talaga bang tunay yan na mga botante natin? Yung mga nagki-question na yan paano nakapagparehistro? Yung iba naman, Sir Ted, na iparehistro na hindi na question, yung pala talagang mga hindi taga doon o mga talagang nakaligtas sa pag-oppose. So Oo. yan po lahat mas makukure na kung sakalin tayo po ay magpaparehistro muli ng mga Okay. botante new registration. Sige po. So, total ho naman, malayo-layo pa yan. Ang ating po lamang ang prayer, Mr. Chairman, is that magkaroon kayo ng time and motion study dyan. Considering po ganyang karami yan. Kasi naalala ko yung aking mga anak nung sila nagparehistro about a couple of years ago, 16 na oras na naghintay doon sa mall, no, sa pila nito bago makapagparehistro. Ito ho yung mga bagong botante, dati pa ho yun. So yun lang po ang atin dito nga, no, para maagang mapaghandaan po ko sa kasakali nga kasi baka magkaproblema ho tayo doon sa haba ng pila, yung pagdagsa. Kasi wala ka namang control, Chairman, kung kailan sila pupunta, di ba? Doon sa mga registration centers, right? Opo, Sir Ted. At, meron pong pwede rin pag-isipan. Yung online registration, lalo na yung mga registered na before. Kasi ang kailangan lang naman natin fingerprints. So pwede naman po Okay. nilang samantalain na lang yung fingerprints. Ibig sabihin parang confirmation na lang ng kanilang registration. Okay. Ang kailangan lang namin, dagdag na biometrics. Okay. Kasi meron na kami signature. Meron na po kaming picture nyo dati ng ating mga kababayan. Kulang na lang namin yung fingerprint sa salip ng 4, ngayon gagawin natin 10. So pwede mapag-isipan ng ating pong kongreso na sa halip na new registration of voters, pwedeng parang confirmation and Okay. additional biometrics Opo. sa ating pong mga presinto. Okay, sige po. So we will cross the bridge sa ating pagsapit dito, pati po doon sa teknolohiya at budget na kakailanganin po ng komisyon. Maiba lang po ako, Chairman, bago pong katanungan po ni Baby Girl dito. Chairman, sabi ho ninyo, ngayong araw na ito, tatapusin nyo ang mga usapin ng nuisance candidates. So, sa ngayon ho ba, Chairman, meron ho bang mga live protest sa iba pong mga sinasabing hindi po nuisance candidate for the Senate? Meron bang naghain ng petition for disqualification? Wala po, Sir Ted. Ang lahat po ng mga nuisance cases para sa mga senador o yung mga aspirants sa Senate, Sir Ted, ang nag-file po yung aming law department. 117 po Okay. lahat sila. Aha. Opo. Sa Pero- 117 Sir Ted, na nadeklara lahat yung 117 ng nuisance ng mga division, 21 po Sir Ted ang nag-file ng motion for reconsideration. At ngayong araw po, ilalabas po namin yung lahat ng desisyon sa motions for reconsideration nung mga nadeklara ng division nung una bilang nuisance candidates. Okay, sige po. So kung yung pong mga hindi nasama doon sa nuisance candidates na ito, yung naandyan po't natira, wala doon ni isa ang may pending pong protesta? Wala po, opo, wala po Sir Ted. At lumalabas po, as of today pa rin, 66 yung ating mga aspirants na magiging at malalagay ang pangalan sa balota.
Opo. Tapos na ho ba yung araw ng protesta? Doon po sa mga... Opo. Opo. Yung pagpa-file po ng tinatawag na petition to deny due course or cancel candidacy, Sir Ted, ay pwede lang po magawa 25 araw Okay. pagkatapos ng araw ng filing ng candidacy. So kung ang filing po ng candidacy, Sir Ted, ay October 8, bibilang po tayo ng 25 days. So more or less po, kung di ako nagkakamali, mga first week ng November po yan, and therefore natapos na po yung tinatawag na petition to deny due course and or cancel candidacy. Yan po, Sir Ted, ay issue ng age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, may dinagdagang Supreme Court yung term of office, sapagkat ang sabi po ng Supreme Court yan ay misrepresentation. Subalit, Sir Ted, kapag ang pinag-uusapan ay yung disqualification, katulad ng paglabag sa ating mga umiiral na patakaran, o, halimbawa pa vote buying kung meron man, o kaya naman yung iba, yung tinatawag na green card holder, o kaya naman yung tinatawag na fugitive from justice, yan po, Sir Ted, ay pwedeng i-file anytime after the filing of the candidacy but before the proclamation of the... So yun po ang tinatawag na petition to disqualify a candidate. At pag po na-disqualify, Sir Ted, ang kandidato, pwede po siyang mapalitan, sabi ng ating batas. Subalit kapag kandidato naman na-cancel ang kanyang candidacy dahil sa pagsisinungaling, bawal po siyang mapalitan. Okay. So yung pong mga usapin ng may mga conviction with finality on crimes involving moral turpitude, kailan po yun? Ay, anytime po, pwede pang i-file yan. Hanggang Okay. ngayon, pwede pa po yan. Basta po bago mag-proclaim o bago maproklama yung mismong kandidato. Okay, so maaari pong pwede bang maging legal na diskarte yon na hayaan mo munang tumakbo and then kapag po sabihin na nating nanalo pero hindi pa napoproklama tsaka papasok yung protesta para yung susunod, pag na-disqualify, yung susunod sa ibaba ang ang papasok sa 12? Parang ganun po ang lumalabas na prinsipyo at kaya po ang ginagawa rin minsan ng COMELEC para hindi po ma-prejudice yung halimbawa yung ranking, minsan po ay hindi kami nagpoproklama ng kandidato lalo pat masyadong mabigat yung ebidensya doon sa respondent. May power po kami to suspend any and all proclamation. Ayun naman pala. Kaya naman pala. Okay, sige. So, Chairman, kailan kayo maglalabas po ng final na mga numero ng kandidato sa pagkasenador at party list? On or before December 13 po, 1-3, Sir Ted, ng taon na ito, sapagkat gusto po natin mag-imprenta ng balota. The earliest, huling linggo ng Disyembre ng taon na to at ang latest ay unang linggo ng Enero po ng 2025. Okay, party list po, hindi pa rin to final ngayon, ha? Hindi pa rin po sapagkat siyempre pwede may mag-file ng petition to cancel yung mga registration ng isang party list or to deny due course or cancel din yung mga nominees naman ng mga Opo. party list. Okay, Chacha, please, ito ho ang mga panghuli pong katanungan. Go ahead, Yes, Cha. COMELEC Chair, kamusta na po yung registration nitong mga kandidato natin ng kanilang mga social media accounts? Marami po bang nagko-comply? Ay, so far naman po, madami na nagko-comply dahil alam nila ang deadline ay December 13, 1-3 din. At kung kaya patuloy ang panawagan natin, Ma'am DJ Chacha at Sir Ted, na magparehistro. Doon po sa ating unang nilabas na guidelines sa social media, on artificial intelligence and deepfakes and such other platforms, sinabi po natin na dapat magparehistro ang mga political parties, kandidato, party list, nominees ng party list at private individuals. Ang inyo pong lingkod ay nag-sponsor ng isang amendment. Sinabi natin hindi dapat pong isama ang private individuals. Ito po ay in-approve ng Commission na NBank sapagkat sa paniniwala po natin, pag sinama ang private individuals, nag-like ka lang, nag-repost ka lang, para pong violation yun ng constitutional right of the freedom of speech and expression. Kaya ngayon po, hindi po kinakailangan magparehistro ang private individuals. Oh, when you say private individuals, ito po yung mga... Yung hindi kandidato, hindi po kasama sa political party, hindi po siya party list, hindi naman po nominee. Binibigyan po natin ng kalayaan sapagkat tatandaan natin, hindi kaya at hindi pwedeng pakialaman ng COMELEC ang laman o content ng social media account ng isang tao sapagkat ito po ay intrusion o pag-screen doon sa mismong kanilang pwedeng mailabas. Maliban na lang, kung ito po ay misinformation,
disinformation at fake news. Oo, at ulitin lang natin though na pailiwanag nyo na po ito noon, anong posible mangyari sa isang kandidato kung hindi po siya susunod dito sa utos na ito ng COMELEC? Sapagkat yan po'y patakaran ng COMELEC, nakalagay po sa Section 261 ng Omnibus Election Code, ang hindi pagsunod sa patakaran ng COMELEC ay pwedeng ground ng disqualification ng mismong kandidato at isa po siyang election offense na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Oo, last na lang po, Chairman, dito po sa dalawang COMELEC officials na nabaril, yung isa po dyan sa Lanao del Norte at yung isa naman po sa Sultan Kudarat. Aside from these locations po, meron pa po bang ibang mga binabantayan ng COMELEC na mga hotspots din ng mga lugar? At may mga kaparehong insidente din po ba na nangyari katulad po nito sa Mindanao? Talaga po, Ma'am DJ, kinukundina natin ang napakataas yung pong mismong violence against sa mga official namin. Ngayon po, ang amin pong ginawa, Ma'am DJ, ay nakipag-ugnayan kami sa mga local PNP natin. Binibigyan po nila ng seguridad ang ating po mga COMELEC. Alam niyo po, kahit pasabihin nila na maaari hindi election related sa puntong ito at sa panahon na ito, basta may nasaktan o may nagbuwis ng buhay na tauhan namin, yan lagi ay election related. Kung kaya naman, kung saan nagkaroon ng kagulo na ganyan, ay yan po ay malamang-lamang na malagay namin sa serious area or areas of concern sa mga darating na panahon. Ngayon po kasi, Ma'am DJ, wala pa pong kapangyarihan ng COMELEC na maglagay sa areas of concern or COMELEC control sa kahit na anong parte ng ating bansa. Papasok lang po ang kapangyarihan ng COMELEC sa Enero 12. Yan magsisimula yung tinatawag na election period, kasama po yung mga gun ban at saka yung mga transfer sa pamahalaan. Okay, sige po. So Chairman George, muli po salamat na marami sa inyong panahon. Ito po napaka-importante para makatulong kami sa COMELEC na maipaliwanag po itong mga isyong pambayan. Salamat po, Chairman George. Have a good weekend, sir. Salamat po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you. Yan ang chairman.